So yun mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China, ni Digong. So ito na mga kababayan, sabi ko nga sa inyo itong lagi kong inuulit kada intro ko na Province of China, ni Digong, no, ang Mindanao, ay talagang kahit hindi nyo sabihin, talagang Province of China na po talaga siya. Bakit? Ganito po kasi ngayon. Speaking of Province of China, hindi nyo po alam, mga Pilipino, kapwa ko Pilipino, madidiis ka man, makakamping ka man, at maloyalista ka man. Ako bilang isang vlogger, ayaw kong, di ba, ayaw kong ibaon sa kalugmukan ang Pilipinas at kahirapan ang Pilipinas. At ayaw ko rin na porket didiis ka, ay hahayaan na lang kita maging tanga. Hindi. Ganito po kasi ang purpose ng vlog na ito. Mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, lalong-lalo sa mga didiis na bobo na hindi naniniwala, kamakailan nag-vlog tayo na ang Pilipinas ay bininta na ni Digong sa China. Unang-una dyan ay ang kuryente. Ngayon, speaking of kuryente, ang mga didiis na tanga, ang sabihin agad, Meralco? Chinese na ang may-ari? Hindi po Meralco. Sa Pilipinas po kasi, ang Meralco parang load lang yan. Ang load ng Pilipinas, mayroong Globe, mayroong Smart, mayroong TM, may Talk and Text, may Sun, at dito SIM. So marami, di ba? Ganon din po ang kuryente. Di ba minsan may kuryente load, mayroong Meralco, mayroong Muelse, mayroong basta iba-ibang pangalan siya. Pagdating mo naman ng Mindanao, iba ang pangalan. Pagdating ng Cebu, iba ang pangalan. So ganyan ang kuryente. Pero, merong isang napakalaking pagmamay-ari ang China sa Pilipinas, yung nagdi-distribute ng kuryente. Yun ang tinatawag na NGCP. NGCP or National Grid Corporation Power. Or National Power Grid Corporation. Basta parang ganun, NGCP. Mga kababayan. So ngayon, kamakailan lang nag-vlog tayo na hawak na po ito ng China. Almost 50% po, no, ng may-ari ng NGCP ay Chinese. At hindi porket Chinese ay Pilipinas pa rin ang may hawak, hindi po. Ibig sabihin, Chinese na 50% ang may-ari, hawak na din at kontrolado na din ng China ang kuryente ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayon, nakita nyo naman sa title natin, kontrolado na, meron ng computer control, no, ang China sa Philippines. Bakit ko nasabing computer control? Una, Luzon, Visayas at Mindanao, pwede nilang i-shutdown anumang oras ang kuryente. Pwedeng ma-blackout buong Pilipinas. Kasi kontrolado na ng China. Hawak na ng China ang switch. No? Meron silang mother system na tinatawag. Kapag pindutin mo at papatayin mo ang buong Luzon sa kuryente, patayan mo ng kuryente anytime. Meron silang switch button na nasa diliman. Sa parting Luzon, kung ipapatay ang kuryente, sa parting Luzon, nasa diliman ang switch, ang power off or power on niya. Ang switch button nasa diliman. Pag sa Cebu naman, nasa Cebu, patay lahat ng kuryente buong Visayas. Actually, tatlong region, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Luzon, ang switch button dyan para mamatay ang kuryente, nasa Diliman. Ang sa Visayas, nasa Cebu. Ang sa Mindanao, nasa Cagayan de Oro. No? Kaya mga DDS, mga kakamping, mga loyalista, baka naman sa panahong ito, mapagmatsyag, mapagpanuri, mapagmasid na tayo. Anytime, kahit sa ngayong oras na to, pwedeng mag-blackout ang buong Pilipinas. Ang pindutan ng switch para mamatay buong kuryente ng Luzon, nasa diliman. Ang pindutan ng switch kung gusto ng China patayin ang buong Cebu, nasa Cebu. Buong Visayas, nasa Cebu. Kung gustong patayin ng China ang kuryente sa buong Mindanao, nasa Cagayan de Oro. So ngayon mga kababayan, bakit ko ba nasabi? Yung mga yan, meron po tayong pruweba at meron po tayong patunay. Panoorin nyo po ito. But as we can see from the GIS,
That 40% is currently owned by State Grid of China Corporation plus the 4 other Chinese nationals. Operational computer in Nanjing. Nanjing, China. There is such a thing as operational computer in Nanjing, which is connected to the server in the Philippines that can control. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this congressional inquiry, so help you God? I swear. Thank you. So the question of the Honorable Luis Tro. Your Honor, if they're referring to the control system, our SCADA system, we have 3 control centers in the different regional grids. We have in Luzon, Visayas, and Mindanao. How many switchboard or control system do you have? 1 for each region, ma'am. One for each region. We have 3 control What centers. controls the switch or the control system per region? Meron ka pa bang main control that controls all the switch and the control system of all these regions? I believe yes. Yes, ma'am. We have the control center for each region, and then we have substations for the equipment level control. For the system level control, we use the control centers using our SCADA system. Where is the system control? From the control center, ma'am. Where is the control center? For Luzon, we have here in Diliman. For Visayas, in Banilad. And in Mindanao, in Cagayan de Oro. These control systems, which you mentioned, they have the capacity to cause the blackout of electricity. Am I correct? Not to cause the blackout, but to control our transmission assets. If I want to turn off the electricity, I just need to switch off the control system. Am I correct? 1 by 1 per equipment. You One can do by that. one. Yes, ma'am. We can control it remotely. So, kanina you mentioned about the main control. How many main controls do you have? We have a control center monitoring and controlling different equipment of the grid. How many main controls do you have? So we have a system, pag-control po ma'am, not necessarily, as I get from your question, isang button, wala po siyang ganon. So kasi different parts po ng grid, different assets, different control. So if you want to operate a certain circuit breaker, kailangan mong operate that specific breaker. But at The least specific feeder, yeah. if I turn off one of those, did you say assets Yeah. of that control system, then the electricity will not work anymore. If I turn off one of the several assets of the main control system, electricity will not work anymore. If you intentionally isolate a specific area, that specific area will not have electricity, will not have supply of power. For that specific area, associated to that equipment. Rinig nyo mga kababayan, meron silang control power. So kung gustuhin daw na ang buong Luzon patayan ng kuryente, isang pindot lang nila ang buong Luzon patay. Ngayon kung gusto niyo buong Visayas, pipindutin lang din isang pindot, lahat daw yun patay. Ang Mindanao ganun din, isang pindot lang patay. Pero hindi siya kontrolado buong Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao may kanya-kanyang kontrol. Kasi kumbaga parang Jollibee yan. Hindi lahat ng Jollibee isa lang nagkokontrol, yung iba kasi franchise. 'Di ba? So sa madaling salita, kontrolado na ng China. So kung gustuhin man ng China na patayan ng kuryente ang buong Luzon, pipindutin lang yung nasa Diliman, wala ng kuryente buong Luzon. Kung gusto naman ng China patayan ng kuryente buong Visayas, pipindutin lang yung sa Cebu.
wala ng kuryente ang Cebu. Kung gusto naman ng China, wala ng kuryente ang buong Mindanao, pindutin lang nila yung nasa Cagayan de Oro. So, klarong-klaro po mga kababayan, sino po ba ang dapat sisihin ito? Si Pangulong Bongbong Marcos ba or ang dating administrasyon? Wala po tayong ibang sisihin dito kundi ang dating administrasyon ni Digong. Bakit? Si Digong lang po ang bukod tanging nag-legalize sa mga illegal na gawain. Isa na dyan ang pogo, pagpapasok ng mga Chinese undocumented, at pagpapasok ng mga Chinese na mga peke or spy sa Pilipinas. So, wala tayong ibang sisihin kundi si Digong nyo lamang. So, ngayon po mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong, kailangan po natin umaksyon. Kasi pag hindi natin ito maaksyonan, hindi natin malalaman na ang West Philippine Sea, dinahandahan ng kutkutin, dinahandahan ng minimina, dinahandahan ng inangkin, baka pati ang kuryente ng Pilipinas ay dahan-dahanin na din. Kontrolado na ng China, meron silang computer control system na pwedeng i-shut down lahat ng Luzon, Visayas at Mindanao na kuryente. So, kita nyo naman po, ebidensya po ito, hindi po ito fake news, hindi po ito gawa-gawa. Sa DDS, sa kakamping, sa loyalista, baka naman sakali sa oras na to, sa araw na ito, mapagmatsyag, mapagpanuri, mapagmasid. Kahit yung mga DDS, wag na, konti lang naman sila. Loyalista, kakamping, tayo na lang siguro ang umaksyon sa mga ganito. Mag-ingat tayo palagi. Hawak na po ng China ang kuryente ng Pilipinas at anytime, soon as possible, pwede nilang i-shut down ang buong Pilipinas. So yun lang, maraming salamat at sana may nakuhaan kayong aral, may nakuha kayong strategy kung paano masugpo ang mga ganyang suliranin sa ating bansa at bakit nangyari nga ba naman na mga foreigner na ang may hawak ng kuryente ng ating bansa. Na instead, bawal naman po talaga mga foreigner magnegosyo at magkakaroon ng sariling pagmamayari sa ating bansa. So, dinaig pa ni Digong yung ginagawa ni Cory noon. Diba? So, yun lang. Maraming salamat mga kababayan. Thank you. God first. Bye-bye.